balaan og dalaygon nga Elohim. Salamat po sa pagkakataong muli na ibinigay mo sa amin. Salamat sa matagumpay na Day of Atonement na aming idaos. Aba Elohim, salamat po ng marami at kami ay nilinisan mo sa pamamagitan ng iyong mga instruction na aming ginagawa at tiyak na alam namin sa aming mga sarili na naisagawa sa pamamagitan ng pagsunod namin sa iyong kalooban ay kami ay naging malinis. Salamat po Aba, at sa oras na ito kami ay muling nagkakatipon sa teknolohiyang ito sa Zoom upang mapag-aralan muli ang banal na salita, ang mga katuruan mo dito sa New Testament. Nawa po ang iyong banal na espiritu ay kumilos ngayon sa bawat isa sa amin at bigyan mo kami ng karunungan, pangunawa at maunawaan ito ng karamihan nang ito'y makatulong sa bawat isa at magiging gabay ang mga pangunawa na mapag-aralan sa gabing ito sa aming pagpapatuloy sa aming paglilingkod sa iyo, Aba. At Aba, nakikita mo po ang aming mga sitwasyon, ang aming mga kinalalagyan, kaya kung anuman ang hindi karapat-dapat na nakikita mo, Aba, kami po ay humihingi ng kapatawaran at linisin mo po ang bawat isa sa amin, handa po kaming sumunod. Ito po ang aming hinihiling na ikaw ay sumasa amin. Ito'y niling namin sa nag-iisa mong pangalan na ibinigay mo sa iyong bugtong anak upang kami ay magkaroon ng kaligtasan, kapatawaran sa kasalanan at matanggap ang kaloob ng banal na espiritu. Bishim Yahweh Shai HaMashiach. Amen. Amen. Okay? Amen. Start na po tayo. Amen. Exodus, Matthew chapter 13 po. 12, wala natapos. Balikan po natin itong Matthew chapter 12 verse 46. Kasi ito yung naputol, no? Hello. Yes po, naputol nung nakaraan. Okay. Pakibasa. Chapter 12 verse 46. Okay. Sa Matthew chapter 12 verse 46. Habang si Misaya Yahawashai ay nangangaral, dumating ang kanyang ina at mga kapatid. Naghihintay sila sa labas ng sinagoga dahil nais nila siyang makausap. May nagsabi kay Misaya Yahawashai, "Nasa labas po ang iyong ina at mga kapatid. Ibig nila kayong makausap." Ngunit sinabi niya, "Sino ang aking ina at sino-sino ang aking mga kapatid?" Itinuro niya ang kanyang mga alagad at sinabi, "Sila ang aking ina at mga kapatid, sapagkat ang sinumang sumusunod sa kalooban ng aking ama na nasa langit, iyon ang aking ina at mga kapatid." Okay. Basahin ko sa Bisaya. Samtang nakigsulti pa si Misaya sa mga tao miabot ang iyang inahan o ang iyang mga igsuong lalaki, nagtindog sila dito sa gawas kay gusto mang makigsulti kaniya. Unya may usa ka tawo didto nga mingon kaniya ang imong inahan ug mga igsoon atwa sa gawas. Ug buot silang makigsulti kanimo. Si Misaya mitubag, "Kinsa man ang akong inahan?" Unya gitudlo niya ang iyang mga tinun-an ug miingon, "Tan-awa, mao kini sila ang akong inahan ug ang akong mga igsuon. Kay ang akong inahan ug akong mga igsuon mao kadtong nagbuhat sa akong kabubuton sa akong amahan nga tuwa sa langit." Ito po ay na-misinterpret ng karamihan dahil ang nangyari sa mga explanation karamihan ng Christians, sabi nila, hindi na daw inangkin ng Misaya ang kanyang mismong magulang. Tinakwil daw. Mayroong katuruan na ganito, Brother Rex. Sabi na, kita mo ngayon, kahit yung ina ni Misaya, hindi na niya kinikilala. Or pinapalabas nila na walang respeto. Pinalabas nila ang Misaya na si Misaya ay walang respeto sa kanyang ina. Ngunit yun po ay mali po na pangunawa. Ito po ay na-main condition sa atin, lalo-lalo na sa mga Kristiyana,
Kaya sa mga Christian minsan, mas nirerespeto nila ang kanilang pastor o elder kaysa sa kanilang magulang. Dahil po sa ganitong sistemang pangkaunawa. Pero kung titingnan po natin ang view po dito, hindi po mangyayari na ang Misaya ay hindi niya kikilalanin ang kanyang mga magulang dahil siya nga itong example upang ibigay ang tamang kahulugan sa Torah na nakasulat sa Torah, igalang mo ang iyong mga magulang. Oo. Kung hihimay-himayin po natin dito ang mga sinasabi, ang sabi niya, ang aking ina sila. Ang itong mga tinuturo niya yung kanyang mga disciples, sabi niya, sila ang aking ina at magulang. Ngunit hindi naman niya sinabi, hindi ko yan ina, hindi ko yan mga kapatid. At sa kanyang pagpapatuloy sa kanyang sinasabi, sino yung tumutupad sa kalooban ng aking ama na nasa langit, siyang aking mga magulang at kapatid. Ngayon po, mga kapatid, kung titingnan natin, hindi mahirang si Miriam o Maria na mapili upang magiging ina ng Misaya na isisilang sa mundo dito kung hindi ito nasumpungan na isang masugid na Torah observant. Isang hindi magnyaring sa kanya isisilang ang Misaya kung hindi siya matuwid, kung hindi siya Torah observant. So ang punto ng Misaya dito, sabi niya, ang aking mga magulang at ina ay hindi lang sila. Ang aking kamag-anak ay hindi lang sila at hindi lang sila siya ang aking ina. Kundi ang nililinaw ng Misaya, bawat isa na makikinig sa salita ay siyang kanyang ina at mga kapatid. Ibig sabihin, kung sino yung nakikinig sa salita na kung saan itinama na ng Misaya dahil nawasak ito ng mga eskriba sa kapanahunan niya, yun ang kanyang mga kamag-anak. Hindi lang yung kanyang ina at mga kapatid. Hindi po ibig sabihin na sinabi niya na sila ang aking ina, na ang ibig sabihin po nun na tinakwil na niya ang kanyang mga magulang at ang kanyang kapatid. Dahil po ang Biblia minsan, ang mga version natin, naisulat based sa understanding sa translator. Kaya na lang nang sinabi, Brother Rex, Messiah is the end of the law. Ngunit pala, ang punto sa Romans chapter 10, verse 4, sinabi, Messiah is the end of the law. Si Messiah pala ang katapusan ng batas. Ngunit, ang ano pala doon, Messiah is the aim of the law. So, dahil po sa translator na Kristiyano, na ang inaakala niya na si Pablo ay sumisipa sa kautusan, kaya isinulat niya ang kanyang translation na Messiah is the end of the law. Kagaya po dito, dahil po sa talamak po ang pangunawa na ang kinikilala ng Messiah na kanyang kamag-anak ay ang yung nakikinig sa salita. Kaya pag ito'y binabasa, automatic inunawa na, o kita mo, hindi na inangkin ni Messiah ang kanyang mga kapatid at kanyang magulang. Dahil ang kanyang inaangkin yung mga nakikinig. Pero kung ating babalikan, hindi mahirang si Maria na magiging ina ng Messiah kung hindi ito tapat. Hindi kasi gagamitin ng Elohim. Kung titingnan natin, balikan natin sa simula. Sinabi pa ito, bulahan ikaw sa babae nga tanan. Kumpirmado. May prayer pa nga yung mga Katoliko niyan. Bulahan ikaw sa babae nga tanan. O bulahan usap. Ang bunga sa tiyan mo nga mao ang Misaya. Yun ay sinasabi ni Elizabeth na nanay ni Juan. Okay. Kaya hindi mangyayari na sa bersikulong ito, sa punto dito, itinakwil ni Misaya ang kanyang mga kamag-anak. Naunawaan po ba natin? Opo. Okay. Opo. Okay tayo, Brother Rex. Okay. Chapter 13. Chapter 13 sa Matthew. Sa verse 1, noon ding araw na iyon, si Misaya ay lumabas ng bahay at naupo sa tabi ng lawa. Dahil sa dami ng taong lumalapit sa kanya, sumakay siya sa isang bangka at doon naupo. Tumayo naman sa dalampasigan ang mga tao
At sila'y tinuruan niya ng maraming bagay sa pamamagitan ng mga talinhaga. Ganito ang sinabi niya, may isang magsasakang lumabas upang maghasik. Sa kanyang paghahasik ay may mga binhing nalaglag sa tabi ng daan. Dumating ang mga ibon at tinuka ang mga iyon. May mga binhi namang nalaglag sa mabatong lupa. Dahil manipis lang ang lupa roon, sumibol agad ang mga binhi. Ngunit natuyo agad ang mga ito nang mabilad sa matinding init ng araw. Palibhasa'y mababaw ang ugat. May mga binhi namang nalaglag sa may matitinik na halaman. Lumago ang mga halamang ito at sinakal ang mga binhing tumubo doon. Ngunit ang mga binhing nahasik sa matabang lupa ay namunga. May tig 100, may tig 60 at may tig 30. Makinig ang may pandinig. Okay? Dito po, ito po yung mga talinghaga. Oo. At kung mapapansin natin, ang kadalasan na kapamaraanan ng Elohim or ng Misaya sa kanyang pagtuturo, sa kanyang pangangaral ay more on parables, more on sa talinghaga. Kung sa Bisaya pa, kadaghanan sambingay. Sabihin kayo. Okay. O padayon brother Rex, sa chapter 10 kasi pagdating natin sa chapter 10, maraming magtatanong bakit talinghaga ang ginagamit. Sa verse 10, lumapit ang mga alagad at tinanong si Misaya, bakit po ninyo dinadaan sa talinhaga ang inyong pagtuturo sa kanila? Sumagot siya, ipinagkaloob sa inyo ang karapatang maunawaan ng hiwaga tungkol sa kaharian ng langit. Ngunit hindi ito ipinagkaloob sa kanila, sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa at ang mananagana, ngunit ang wala kahit ang kakaunting nasa kanya ay kukunin pa. Nagsasalita ako sa kanila sa pamamagitan ng talinhaga, sapagkat tumingin sila ngunit hindi nakakita, at nakikinig ngunit hindi naman nakakarinig, ni nakakaunawa man. Natutupad nga sa kanila ang propesiya ni Isaias na nagsasabi, makinig man kayo ng makinig, subalit hindi ninyo mauunawaan kailanman. At tumingin man kayo ng tumingin, subalit hindi rin kayo makakita kailanman. Sapagkat naging mapurol na ang isip ng mga taong ito, mahirap makarinig ang kanilang mga tainga at ipinikit nila ang kanilang mga mata. Kung hindi gayon, sana'y nakakita ang kanilang mga mata, nakarinig ang kanilang tainga, nakaunawa ang kanilang mga isip, at nagbalik loob sila sa akin at pinagaling ko sila. Okay, verse 10 sinabi dito, dahil sa nagiging mga talinghagang ginamit na salita ni Misaya doon sa ipinangaral niya sa mga tao, nagtanong ang mga apostol, sabi niya, sa Bisaya pa, ingon, unya ang mga tinunan miduol, kang Misaya og nangutana kaniya, anong sambingay man ang imong gigamit sa pagpanudlo kanila? So yun, nagtanong yung mga apostol, nagtanong, sabi, bakit mga talinghagang salita ang iyong ginagamit sa pagpangangaral sa kanila? Si Misaya Yawa siya mitubag. Ang sabi, ang mga tinago may tungod sa paghari sa Elohim, gipadayag na kaninyo, apan wala ipadayag kanila. Ito po. Sabi ng Misaya, ang mga natatagong bagay tungkol sa paghahari ng Elohim ay nailantad na sa inyo, ngunit hindi sa kanila. Kay ang adunay iya nga dugangan pa hinuon aron maiya ang labaw sa iyang gikinahanglan. Yung mayroon ng nakita ay dadagdagan pa para magiging mas magiging sobra pa yung matatanggap niya kaysa kanyang pangangailangan. Kasi upang maisagawa nung nakaunawa o nakakakita or nakakaunawa sa mga talinghaga na kanyang i-share o siya yung gagamitin uli o gagamitin sa pagpapatuloy na maihati doon sa mga taong hindi sarado ang pandinig at hindi nakapikit ang mata na nakadilat.
Yung nakapikit na nakadilat. Sabi ng Misaya sa verse 13, nagamit ako og mga sambingay sa akong pagtudlo kanila kay nagtan-aw sila apan dili makakita ug namati apan dili makadungog ug dili makasabot. Yung kahit anong share mo, kahit anong Pagpapaliwanag. pagpapaliwanag mo, pag ang tao ay sabi niyan, wala yan, di talaga yan. Yun ang punto. Hindi ibig sabihin na hindi niya nauunawaan, hindi ibig sabihin na hindi niya narinig. Kundi talagang ginaid niya ang kanyang sarili na hindi niya uunawain. Yung mga may ganun, kung makapapansin niyo mga kapatid, may mga tao na natatakot makinig sa explanation. Pagka-open pa lang, example lang, video, i-click mo, open. Natatakot yan na i-open yung video, baka kung ano ang marinig nila at baka maguguluhan sila. Hindi po yun naguguluhan, kundi talagang yun ang ibig ipakang-intindi ni Misaya dito na ang mga taong nakarinig, ngunit mga taong hindi nakakarinig. Sinabihan ngunit hindi nakakarinig. Dilat ang mata, ngunit nakapikit. Hindi nakita. Hindi nakakakita. Yun po kaya kasi alam nila na mayroon silang maririnig dyan na katotohanan, ngunit pag natatakot sila na pakinggan or natatakot silang mag-focus na unawain, pinilit nila na hindi nila unawain. Narinig man sila, may narinig man sila, hindi na nila inunawa. Diretso na silang magsasabi, hindi ako naniniwala niyan. Sino ba yan para paniwalaan ko? Parang ganun. So, ang sabi dito, yung sabi ng Misaya na natutupad nga ang sinasabi ni Propeta Isayas na nakakita kamo og nakadungog apan nagpakabutag bungol lamang kamo. So, ibig sabihin, Sinasadya talaga nila. sinasadya talaga nilang hindi unawain. Yun ang nga sinasabi ko kanina. Alam nila na makakakinig sila ng makakuha sila ng aral. Ngunit ayaw nila. Alam nila kung makikinig sila, mayroon silang matutunan, ngunit ayaw nila. Pinili nilang hindi makinig at hindi makakita sa mga talinghaga. So sabi ng Misaya, og gipiyong ang ilang mga mata kay dili sila buot makakita ug dili buot makadungog. Tadlang desisyon nila na ayaw nilang makinig at ayaw nilang makakakita. Kay tingali unyag makasabot sila og mubalik kanako og sila akong ayuhon. Nagingon ang Elohim. Ayaw talaga nila na lumapit sa Elohim. Verse 16, apan kamo pagkabulahan ninyo. Basa mo na to? Hindi pa. Sa verse 16, subalit mapalad kayo sapagkat nakakita ang inyong mga mata at nakarinig ang inyong mga tinga. Tandaan ninyo, maraming propeta at matutuwid na tao ang naghangad na makita ang inyong nasaksihan at narinig ang inyong napapakinggan. Subalit hindi nila ito nakita ni narinig. Mo ni itong katotohanan mga kapatid. Bulahan jud kita. Bulahan, mapalad po tayo. Kung sasabihin ko mapalad po tayo dahil napakarami pong tao sa usaping pag-aaral ng Biblia, ngunit tayo itong nakakaunawa. Sabihin man nila nag-claim tayo, pero kung titingnan natin, naging harmony po yung lahat ng kasulatan sa ating ginagamit na pangunawa na kung saan ginagamit natin ang kautusan upang unawain ang lahat ng nakasulat. So, kaya nga nasasabi ko na napakadali lang unawain ang Biblia. At ang sabi ng Misaya, mapalad tayo. Mapalad. Ang sinabihan nito actually, ang mga apostol, mapalad. Dahil nauunawaan nila ang salita, ang mga talinghaga. Kumbaga, ang parables, kung mapakinggan ng mga apostol, mauunawaan. Dahil ang sabi dito sa itaas, naihayag na sa kanila ang paghahari ng Elohim. Yung katuruan patungkol sa paghahari, naihayag na. Ngunit dun sa mga tao, hindi pa.
So, mapalad yung nakakaunawa. Dahil kung nakakaunawa ka at pinagsikapan mo, pinagpatuloy mo, bibigyan ka pa ng marami ng magiging sobra pa nga sa pangangailangan mo upang ikaw ay magkaroon din ng lakas ng loob na maibahagi doon sa mga bubuksan pa sa pagdating ng panahon. Okay, patuloy po tayo. Sa verse 18, pakinggan ninyo ang kahulugan ng talinhaga tungkol sa manghahasik. Kapag ang isang tao ay dumirinig ng mensahe tungkol sa paghahari ng iluhib, ngunit hindi naman niya iyon inunawa, siya ay katulad ng binhing na laglag sa daan. Dumarating ang masama at agad inalis sa kanyang isip ang mensaheng kanyang napakinggan. Okay. Yung parables kanina na sinasabi sa verse 1 to 8 to 9, ang sinabi, yung parables po ito ng the sower. Oh. Tama ba? Yung tagahasik, mga mag-uuma sa tagpugas. Tagahasik ng binhi. Ito yung parables na kung saan sabi niya, may isang taong lumabas at pumunta sa kanyang sakahan at naghasik ng binhi sa daanan. At yung ibang binhi na nandun sa daanan, tinuka ng mga ibon. At binigay dito ang kahulugan na yung salita, yun ang binhi. At yung daan, yun ay yung lugar na daan ay tumutukoy sa tao. At yung ibon na tumuka sa binhi, tumutukoy ni hasatan upang umaalis ang magandang balita, hindi na niya maiisip. Okay. Sa verse 20, ang katulad naman ng binhing nalaglag sa mabatong lupa ay ang taong dumirinig ng mensahe. Kaagad at masaya niya itong tinanggap, ngunit hindi tumimo ang mensahe sa kanyang puso. Sandali lamang itong nananatili at pagdating ng mga kapighatian at pagsubok dahil sa mensahe, agad siyang tumalikod sa kanyang pananampalataya. Okay. Yung nandun sa batuhan, Mabatong lupa. yung sa mabatong lupa ay tumutukoy sa sitwasyon ng tao na Agad tumanggap. agad tumanggap nung nakarinig sa salita, tumanggap ka agad at nagiging masigasig. Pagdating ng araw na nagipit siya sa kanyang mga pamilya, nagipit siya sa persecution, at nagipit siya sa trabaho, sabihin niya, kung hindi ko man lang magawa ito, wala nang naman di silbi. Tutigil na lang ako, walang kabuluhan to. Parang ganun ang mangyayari. Sige bro. Sa verse 22, ang binhi namang nahulog sa may damuhang matinik na halaman ay naglalarawan ng mga taong dumirinig ng mensahe. Ngunit dahil sa pagkabalisa sa maraming mga bagay at pagkahumaling sa kayamanan, ang mensahe ay nawala ng puwang sa kanilang puso at ito ay hindi nagkaroon ng bunga sa taong iyon. Okay. Kung titingnan natin, tumubo nga yung binhi doon. Hindi namatay. Pero hindi nga lang nagkabunga sa takdang panahon. Dahil na-distract siya sa mga material na bagay. Nung una, seryoso siya na ipagpapatuloy ang narinig na salita kung ano yung ibig ipakang intindi. Pero nung nakita niya ang kahalagahan ng mga bagay ng makamundong bagay, sabi niya, mas maganda ito kaysa dito. Kaya hindi po namumunga ang espiritu, ang salita. Kumbaga, ang nakapokus na siya sa mga material na bagay. Dahil yun ang nakita niya na mas importante kaysa salita. Sa verse 23, at ang katulad naman ng binhing napahasik sa matabang lupa ay ang taong dumirinig at umunawang mabuti sa mensahe. Kaya't ito ay namumunga ng sagana, may tig 100, may tig 60, at may tig 30.
Amen. Okay. Ngayon mga kapatid, alam natin dahil sa parables na ito, dahil sa talinghagang ito, siguro naman sa mga nandirito sa loob ng Zoom ay nakaka-analysar kung anong lupa ikaw ngayon. Saan ka dito? Sa parables. Saan ka dito? Doon ba sa tinuka agad ng ibon? Doon ba sa mabatong lupa? O doon sa may tinik? O doon sa mabubuting lupa na nagbunga ng 60, 100 at yung iba marami pa? Sa Ngayon, mabubuting lupa. Sa mabubuting lupa. Pwede naman bro na lahat yan ay pinagdaanan natin. Yung iba. Idea ng iba. Nasa matabang lupa, bro. Okay. Ngayon, magtanong ako uli, ito ba ay propesya o teaching? Teaching. Ting. Kung teaching ito, kung ito ay teaching, hindi prophecy, pwede itong i-prevent o hindi? I-prevent. Ma-prevent. Pwede ito ma-prevent. So, kung ngayon ikaw ay nakakaramdam na nasa lupa ka na batoon, kailangan mong ilipat doon sa walang bato. Dahil ito po ay teaching. Pwede nating iwasan. Kung ngayon naramdaman mo kung anong sitwasyon ang naramdaman mong ikaw ay nandoon, kasi yung iba hindi na magsasalita kasi ay di man jud mo angkon nga na ako sa batoon. Nya ang moingon jud ang na ako sa kuan, na ako nindot ngayon ta. Ang gusto po ni Misaya dito, kaya po ito ipinalabas na teaching na to at iniwan dito sa atin para ang mga sitwasyon na yan, kung iyong mararamdaman at inyong nauunawaan ang katuroang ito, mai-prevent natin. Kung ngayon naramdaman mo, nasa batoon ka, nasa mabatong lupa, batoon, saya din na, mabatong lupa, ilipat mo. Amen. Ilipat mo. Yada. Kung naramdaman mo na ang binhi ay nasa daan, ikaw yung nasa daan, at posibleng anytime, pwede dumating yung adversary at agawin at kukunin yung binhi, lumayo ka sa daan. Pumunta ka sa mataba na lupa. Dahil nalalaman mo na ngayon ang kahulugan ng talinghagang ito. Ito po ang purpose ng buong katuruan ng Misaya na iniwan dito para tulungan tayo. Kasi kung titingnan natin, pinakauna yung pinaka-worst. Yung nasa daan. Pangalawa, yung mabatong lupa. Pangatlo, yung may mga madamo at may mga matinik. Kung titingnan natin, normal na kung mapapansin mo pag nasa mabatong lupa ka or nasa daan ka, paglipat mo, ayun, tumubo na, ngunit napansin mo, mabato pa rin. Hindi pa rin dito maganda, mabato. Mabato itong sitwasyon na to. Lipat mo, maraming kahoy, maraming tumubo na mga damo. Patayin mo yung mga damo na nakapaligid sa'yo. Huwag nating iliteral ha, baka patayin mo dyan sa inyong bahay, mga kapaligid sa'yo, mga kapitbahay. Ito po ay teaching. Things. Ito po ay Negative teaching, things. hindi po. Ito po ay teaching, hindi po ito prophecy. Kaya kaya po nating i-prevent kung atin itong nauunawaan. Kasi hindi man natin maiiwasan na ang bawat isa sa atin dumaan sa ganong sitwasyon. Sino yung nagsabi kanina na pwede ba brother na pag pinagdaanan natin yan lahat? Tama po yun. Sis Jessica. Kasi kung tayo ay tumutukoy sa lupa, ang ating mga puso, wala naman pong lupa na kung sabihin nating magsasaka ka na pagdating mo doon, hindi mo nalilinisan. Perfect na. Kasi ang mga damo ay tumutukoy po yan sa nagdaan nating buhay na kung saan marami pong sabihin na natin hindi magandang
sitwasyon, magandang pangyayari. So, titingnan natin, kailangan nating ipagtrabaho upang ang binhi ay mailagay sa mabubuting lupa. Nang sa ganon, dumating yung punto na tutubo at magbunga ng 100, 50, 60, or marami pa. Tuloy na tayo, naunawaan na to. Naunawaan na po ba? Yada. Bro Roel, Mm. Wala Bro. lang yan. Clear na clear. May Bro, nagtatawag sa akin. Oh, bro. sa katulad kong na talagang di magkalabas, pwede naman ganapin dito lang sa no? Sa trabaho lang. Basta wag lang magtrabaho. Yan ay ang pagproseso mo sa lupa na ninanais mong yung binhi na mailagay doon sa magandang lupa. Trabaho natin yan upang i-secure ang binhi na tutubo at magre-resulta dito sa ating buhay. Bang makita yung progreso ba? At nakikita ng Elohim ang ating mga saloobin, ang ating buong pagkatayo. Kaya sama yung sinasabi talaga kanina na pinagdaanan natin yan lahat. At kailangan natin hanggat napapansin mo na hindi pa nakapwesto yung salita doon sa mabubuting lupa, ipagtrabaho mo. Tama bro, tama. Okay? Ang mahirap lang kasi kahit alam mo na kung ginagawa mo pa rin na yun hindi maganda. Tulad na may ginagawa na sa araw na iyan, wag magtrabaho, tapos nagtrabaho ka. Dahil ang kadahilan mo lang, yun, hindi ka makakalabas, trabaho ko na lang, hindi rin maganda yun. Tama. Yan. Tama yan, bro. Yan ang pag-aalaga sa binhi na kung saan nakasik sa iyo. At kung Pero bro Rue, may isang na lang ako, tanong. Sa araw ng Sabat kasi, gagawin ko na lang, okay lang ba yung, kahit ba lang sa loob ng isang buwan, 2 beses ako mag-absent, 2 beses na ako magtrabaho kasi nagsisinunod din ako eh. Kahit may batas tayo ngayon na Opo. Okay lang yan, bro. Commitment mo yan sa Elohim. At mauunawaan ng Elohim, nakikita kasi niya yung ating kakayahan. may batas Kung kasi tayo paano ngayon natin yan. Mauunawaan. Commitment mo na yan. At kumbaga, kayo na po at ang Elohim ang tama. Yada. magkamo. Bisaya magyug ka, Brad. Listen kay Tagalog yun. Kamo na lang yung magsabot sa Elohim na yun. Kaya siya may nakasusis imong kasing-kasing. Punya, ikaw po'y nag-atiman sa imong gugma ug unsaon pagpalambo nimo ang imong paghigugma ngadto sa Elohim nga imong mapidayunong mapakita nimo pinaagis pagtuman nimo sa balaod. Og ang Elohim masinabtunon sa sitwasyon nga dili mapugngan. Dili nimo saklaw ba? Okay, tuloy tayo. Okay ka na? Okay na. Tuloy. Sa verse 24. Nagsalaysay muli si Misaya Yahawasyai sa kanila ng isa pang talinhaga. Sinabi niya, ang kaharian ng langit ay katulad ng isang taong naghasik ng mabuting binhi sa kanyang bukid. Isang gabi, habang natutulog ang mga tao, dumating ang kanyang kaaway, naghasik ng mapanirang damo sa triguhan at saka umalis. Nang tumubo at magbunga ang trigo, lumitaw din ang mapanirang damo. Kaya't pumunta ang mga utusan sa may-ari ng bukid at nagtanong, hindi po ba mabuting binhi lamang ang inihasik ninyo sa inyong bukid? Bakit po may damo ngayon? Sumagot siya, isang kaaway ang may kagagawan nito. Tinanong siya ng mga utusan, bubunutin po ba namin ang mga damo? Huwag, baka mabunot pati ang mga trigo, sagot niya. Hayaan na lamang ninyong lumago kapwa ang damo at ang trigo hanggang sa anihan. Pag-aani, sasabihin ko sa mga tagapag-ani, ipunin muna ninyo ang mga damo at inyong pagbigkis-bigkisin at saka sunugin. Pagkatapos, ipunin naman ninyo ang trigo sa aking kamalig. Okay. Ito na yung another talinghaga na naman. Sambingay, parables na itinuturo ng Misaya. Sabi niya,
May isang magsasaka din to, bro. Nagtanim. Tapos nung tumubo na, Gulat sila. nagulat yung trabahante. Sabi niya, pumunta siya sa may-ari. Sabi niya, Boss, bakit ba may mga damong tumutubo na mga mabubuting binhi man yung inihasik namin? Trigo man yon. Bakit may damo? Sabi niya, may isang kaaway sa kalagitnaan ng gabi na nagpunta doon at naghasik din ng masasamang binhi. So, ibig sabihin, kahit gaano ka magsisikap, mayroon talagang masasamang binhi na tutubo. At kung ating unawain dito, ito hindi na ma-prevent na walang masamang binhi dahil nagtanong na nga itong pahinante, yung trabante, nagtanong at ang sabi, hindi mapapigilan, hayaan mo na lang. Hayaan mo na lang yung damo at saka binhi kapwa lalago. At pagdating ng araw ay aanihin na yon. Ngunit nagtanong, sabi ng mga trabahante, ano master, puntahan namin at bunutin namin yung mga damo. Sabi ng master, wag yung baka madamay ang mga trigo. Baka madamay ang mga trigo. Kaya sabi niya, sige lang. Pagdating ng panahon, yung sa ano ba Tagalog ting-ani? Tag-anihan ay uutusan ko yung mga tauhan na mga taga-ani upang i-separate yung trigo, ang trigo dalhin doon sa storehouse at yung mga damo bibigkisin at itatapon doon sa apoy. Susunugin. So ngayon, anong mangyayari sa mga trigo na andon talaga yung damo, kadikit niya? Anong mangyayari? Hindi tutubo ng maayos. Pero ang sinabi niya, hayaan na lang na magkasabayang tumubo. So, ibig sabihin ngayon, ang mensahe dito, dahil hindi ito mapipigilan, mayroon talagang damo sa loob ng taniman, yung pong mga tanim, tumutukoy po yun sa atin. So, mayroon talagang hindi mabubuti doon sa loob. Hindi mapipigilan. At ang sinabi niya, hayaang tumubo. Parehas, lalago. So, ibig sabihin, huwag kang magpapa-apekto sa damo na katabi mo. Dahil ganito po yun ang logic po dyan. Ang kukunin lang po yung trigo, yung bunga ba? Yung bunga. Yung namumunga. Kahit trigo ka pa at nagpa-apekto ka sa damo at hindi ka namumunga, pagdating ng mga tag-harvest, ang tingin sa'yo, walang pinagkaiba dahil wala kang bunga, wala kang pinagkaiba sa damo. Bibigkisin ka rin at itatapon sa apoy. Yun po ang nakakatakot. So ang message sa parables na ito, huwag tayong magpapa-apekto sa nag-asta damo. Napansin nyo? Dito sa mundo, dito sa larangan natin sa ngayon sa ating journey sa paglilingkod sa Elohim, kung napapansin mo na madadala ka niyan at parang mahahamon ka, ang tawag niyan. Para mahagit ka ba? Mahagit na hinong ka pagbuhat o di maayo. Diyan mo iisipin na kadikit mo ang damo na sinasabi sa parables. At pag pinatulan mo yan, hindi ka makakabunga. At pagdating ng araw, wala kang pinagkaiba sa damo dahil hindi ka nakakabunga. Trigo ka nga, ngunit hindi ka man nagkapagbunga. Hindi ka rin kukunin ang mga taga-ani para dalhin sa storehouse. Ang storehouse ay tumutukoy po yun o sumasalamin
sa New Jerusalem, Kingdom. sa kingdom. Tipo ba? Tama yan bro, tama yan. So, ang lesson, ang aral po dito, kailangan magiging vigilant tayo sa mga kaganapan sa ating paligid na huwag kang papaapekto. Dahil yan ay ang damo na katabi mo. At kung papatulan mo yan, wala kang pinagkaiba sa damo, darating yung araw na tag-ani na at hindi ka nakapagbunga, Sali. ang kukunin yung namumunga lang. So, wala kang pinagkaiba sa damo, tayo kayo. Disgrasyang bata ka. Sayang Parang ka ba? tukso Wala lang yan bro, ka. sa magiging mga kasama mo sa trabaho, sa ano, sa kapitbahay. Lahat po yan. Kaya kailangan po vigilant. Napakalaking tulong po ang mga katuroang ito sa atin. At marami na pong nagtuturo nito. Nung nakaraang ano pa, marami. Iwan ko lang kung ganito ba ang pagka-explain. Pero ito talaga yung pinakasimpleng nakikita kong ibig iparating ng mensaheng ito sa bawat isa sa atin. Yan. Dahil naano ko na yan, narinig ko na yan eh. So, tuloy tayo. Okay. Sa verse 31. Sa pagpapatuloy, isa pang talinhaga ang sinalaysay ni Misaya sa kanila. Ang kaharian ng langit ay katulad ng isang buto ng mustasa na itinanim ng isang tao sa kanyang bukid. Ang buto ng mustasa ang pinakamaliit sa lahat ng binhi. Ngunit pagtubo nito, ito'y nagiging mas malaki kaysa alinmang halaman at nagiging punong kahoy, kaya't nakakapagpugad ang mga ibon sa mga sanga nito. Basta ako ng Bisaya dong, murag kay ko ka-gates. Ang lisod ko ba? Mustasa. Mustasa. Unya, misilgilon si Misaya kanila ug laing sambingay. Ang paghari sa Elohim sama sa liso sa mustasa nga gikuha sa usa ka tawo ug gipugas didto sa iyang uma. Mao kini ang kinagamyan sa tanang liso. Apan sa pagtubo na niini na munga, ano ni? Nahimo. Nahimo kini nga labing dako sa tanang tanom. Nahimo kining kahoy og nanugdon ang mga langgam niini og nagsalag sa iyang mga sanga. La. No. Yawa gud ani nga sambingay. Ito po mga kapatid, yung talinghaga. I-try ko itong iparating kung ano yung nasa nakikita kong pangunawa. Mayroon daw isang tao na naghahasik ng isang binhi ng mustasa sa kanyang sakahan. At sa lahat ng binhi, Pinakamaliit. yun ang pinakamaliit. Ano ko to Kung titingnan natin kasi itong magsasaka dito, tumutukoy po ito sa mga ngaral ng salita kasi usaping salita po ito. At itong mustasa ay tumutukoy po sa napakaliit na tsansa sa kanyang pagpangaral. Tama po ba? So, Opo. kanyang itinanim. At dumating yung time na tumubo. At nangyaring lumaki ito ng lumaki. At maraming ibon na nakakasilong. O maraming ibon yung nangingitlog doon. At ito'y nagmumula sa napakaliit na binhi ng mustasa. Napakaliit na tsansa na kung saan, kung titingnan natin, napakalabong mangyari. Ngunit, dahil nga ay ito ay sinasabi na ngunit maliit nga yung binhi, ngunit yung binhi ay binhi pa lang yun ng mustasa. Kung kahit maliit man yung binhi na yon sa lahat ng mga binhi, ngunit ang kahinahanat na nun, kung yun ay tutubo, ay napakalaking kahoy pala,
ang tiyaga po nun or ang pag-asa po nun na lalaki doon po sa isang magsasaka. Mm. Kaya't lumaki yung binhi dahil sa pag-aalaga ng magsasaka. Ganun po ang nangyayari. So, tuloy po tayo, Brother Rex. Sa verse 33, nagsalaysay pa si Misaya ng isang talinhaga. Ang kaharian ng langit ay katulad ng pampaalsa na inihalo ng isang babae sa 3 bakul na harina. Kaya't umalsa ang minasang harina. Okay. Si Misaya misugilo na usab kanila laing sambingay ang paghari sa Elohim sama niini. Gikuha sa usa ka babae ang ipagpatubo sa pan o gisagol sa balig tulo katakus nga harina hangtod mitubo ang tibuok minasa. Huwag niyo pong ma-misinterpret kasi yung interpretation ng libadora ay tumutukoy po sa mga man-made laws ng parasiyo at ng mga iskriba. Ito po ay magkaiba po doon, ngunit ang ginamit na figurative words ay libadura din. At kung titingnan natin, yung isang babae, tumutukoy po ito sa isang assembly. Kumuha siya ng libadura at kanyang inilagay sa tulo ka takos, 3 bakul ng harina dito. tulo ka planggana. Oh. Kumuha siya ng libadura at inilagay niya sa 3 plangganang May harina. So, at yung buong harina, ang harina po ay tumutukoy po yun sa sangkatauhan. Sabihin na natin, 3 part, 3 lahi, or 3 grupo. At may isang grupo, kasi yung babae, tumutukoy sa grupo, tumutukoy sa assembly. Siya po yung may dala. Isang babae lang, may dala ng libadura na tumutukoy sa paghahari ng Elohim. At inilagay niya, at yung 3 biglang tumubo. Kumbaga, bigla na lang. Tuloy po. Sa verse 34. Ang lahat ng ito ay sinabi ni Misaya sa mga tao sa pamamagitan ng mga talinhaga at wala siyang itinuro sa kanila ng hindi sa pamamagitan ng talinhaga. Sa gayon, natupad ang sinabi ng propeta. Magsasalita ako sa pamamagitan ng mga talinhaga. Ihahayag ko ang mga bagay na malilihim mula pa nang likhain ang daigdig. Si Misaya migamit og mga sambingay aron pagsugilon niining mga butanga ngadto sa mga tao. Wala siya gisulti kanila bisag unsa nga dili pinaagig sambingay. Gihimo niya kini aron matuman ang giingon sa propeta. Mogamit ako og mga sambingay sa akong pagpakisulti kanila. So ginlan ko silag mga butang nga wala pa hibalui sukad mabuhat ang kalibutan. No. May mga bagay pala na hindi pa nasabi. Kahit si Solomon hindi nakatuklas. Kahit si King Solomon, hindi ito nalalaman. Nandito yata si King Solomon. Ito nga. Dito nga. So, kung makakaano ka pala nito bro, makakaunawa ka ngayon, masasabi natin na para mo na ring nalalaman ang mga bagay na nilikha nung una pang panahon. Parang gano'n na nga. Kung atin itong malalaman. So, sa atin, di tayo nag-claim na ito yung tamang pagkaunawa kasi ang dami namang mga ideya ngayon nagsisilitawan patungkol sa mga parables. Ngunit po ang ating pinagsisikapan na sa mababang pang-uunawa na ating maihatid. Kasi yun lang ang prayer natin na maiparte or maibahagi natin yung ating pangunawa patungkol sa kasulatan. At ito na nga yung nagkaroon tayo ng tsansa at naihatid natin kagaya na lang sa gabing ito. So tuloy po tayo. 36. Pagkatapos, iniwan ni Misaya ang mga tao at pumasok siya sa bahay. Lumapit ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanya,
Ipaliwanag nga po ninyo sa amin ang talinghaga tungkol sa mapanirang damong tumubo sa bukid. Sumagot si Misaya Yahushai, ang naghahasik ng mabubuting binhi ay ang anak ng tao. Ang bukid ay ang daigdig. Ang mabuting binhi ay ang mga taong kabilang sa kaharian. At ang mapanirang damo naman ay ang mga kabilang sa masama. Ang kaaway na naghasik ng damo ay walang iba kundi ang dyablo. Ang panahon ng pag-aani ay ang katapusan ng daigdig, at ang tagapag-ani naman ay ang mga anghel. Kung paanong ang mga damo ay tinipon at sinunog, gayon din ang mangyari sa katapusan ng daigdig. Ipag-uutos ng anak ng tao sa kanyang mga anghel na tipunin nila mula sa kanyang kaharian ang lahat ng nagiging sanhi ng pagkakasala at ang lahat ng gumawa ng masama. Ihahagis nila ang mga ito sa lumalagablab na pugon at doon ay mananangis sila at magngangalit ang kanilang mga ngipin. Ngunit ang mga gumawa ng matuwid ay magliliwanag na parang araw sa kaharian ng kanilang Ama. Makinig ang may pandinig. Okay. Ito na po, binigyan ni Misaya ng kahulugan yung kanina yung mapanirang damo. At malinaw po dito na sinalaysay niya ang patungkol sa talinghagang yon. At mga kapatid, kung ating napapansin dito, doon tayo sa taga-ani. Kasi yung taga-ani, sinasabi, anghel. Pag ang tao kasi nag-iisip, anghel, awan na, diretso yan isipin. May pakpak, lumilipad, tumatago sa dingding, nakaputi. Yun ang anghel. Ngunit po kung ating aalamin, yung nakikipagbuno kay Jacob, isang anghel, Malak Elohim, ay natalo. Natalo ni Jacob. Kung talagang anghel yon na Milipad. yung nasa concept ng ating pag-iisip na inilagay na ating narinig mula ng ating pagkabata na yung anghel na may kapangyarihan na mabigla lang mawala tapos dumating lang kaagad sa likod mo parang multo, hindi po matatalo ni Jacob. Sabihin din po ng mga critics ay natural matatalo dahil si Jacob ay matinding tao dahil ama ng mga patriarka. Huwag na tayong di na maubos ang natin ito. So, ang naano ko po dito, dahil din po sa, kung babalikan natin yung ibinigay na ng Elohim ang full dominion sa tao, ibinigay na doon pa lang sa Genesis. Kaya, kung mapapansin natin, bawat iniutos ng Elohim, gagamit po siya ng sinasabing anghel. At yung anghel po, sa Hebrew kasi malak, ang ibig sabihin, messenger. Messenger, pwedeng katawang tao o anghel talaga na yung heavenly being. Totoo man yun. Pinadala. Yung Sons of Elohim ba? Yung title na Sons of Elohim, yung heavenly being. So, kung titingnan natin yung heavenly being, wala din po yung karapatan na Bago. mag-ano dito sa mundo. Magdomain ba? Kaya kung titingnan natin yung sa Book of Tobit, hindi po ginawa ni Angel Raphael ang mga bagay ng kanya lang, sarili. Nakikipaglaban siya sa angel din ng kadiliman. Pero pag doon sa tao, hindi niya gagalawin ang tao kung hindi pamagitan ni Tobit. Daraan siya talaga sa tao. Kung tao yun ang aanuhin niya, hindi siya diretso doon. Kailangan may tao din siyang lalapitan at yung tao mismo ang magsasabi. So, heavenly being, makikipag-usap lang yun sa taong nakikita ng Elohim na mayroong dalisay na puso na lumitaw pa yung origin niya ba. Nung nakikita pa ng Elohim na andyan pa sa kanya yung kung ano ang kanyang katangian nung siya'y nilikha. In other words, mapagkatiwalaan ba? Kasi naibigay ang dominion sa tao nung siya'y mapagkatiwalaan pa. Nung wala pa siyang dungis. Wala pa siyang kasalanan.
Lumalim tayo dito dahil sa anghel. So, Tama po. lumalim. May nakaano po ba? Tama po. Okay, so Ah, tuloy. naiintindihan po. Lumalim. Okay. Kaya, kung titingnan natin po, itong mga anghel na sinasabi po dito sa Matthew, dahil ang inaano po dito ay ang mga tao sa sanlibutan, ako po'y naniniwala, ito po'y tao talaga. Na binuksan ng Elohim ang diwa upang malaman ang kanyang utos at isagawa ang plano ng Elohim. Tama po. Dam. Ganda. So, tuloy. Ayun. Hindi nakaimik yung iba, sis Juan lang tumingog. Sa verse 44, ang kaharian ng langit ay katulad ng kayamanang nakabaon sa isang bukid. Nahukay ito ng isang tao, ngunit agad itong tinabunan. Tuwang-tuwa siyang umalis at ibininta ang lahat ng kanyang ari-arian upang bilhin ang bukid na iyon. Sinabunan uli. Oh, tinabunan. Bakit kaya? Mahirap to. Ikaw na naman. Hirapan ako. Ang paghahari sa Elohim sama sa usa ka bahandi nga gilubong dito sa usa ka bukid, sa usa ka uma. Hikalutan kini sa usa ka tawo apan iya kining gitabunan pag-usab, hilabihan niyang lipaya. Ug tungod niini, milakaw siya ug iyang gibaligya ang tanan niyang katigayunan ug unya mibalik siya ug iyang gipalit ang uma. Pagtabon, pag-safety. Sungguh ko nila. Yes lang. Aring Solomon, kanyo ikuan ani? Kinsay mo hatag og idea? Subukan ko lang. Sige. Yung nakita niyang kayamanan, ito yung Word. kaalaman, karunungan Mm. na hindi matutumbatan ng kayamanan. Kaya nung nakita niya ay agad niya itong tinabunan at pinangalagaan kasi yung mga kayamanan niya ay ibinenta niya, yung mga ari-arian niya kasi yung karunungan na yun o yung gold na yun ay higit pa sa kayamanan niya. Yun lang, kapatid. Yun lang po, kapatid. Iba. Yung iba. Ito po ay inihambing sa nakabaon na kayamanan. Ibig sabihin, nahukay mo ito sa isang bukid. So, kapag ka nahukay mo at natagpuan mo, at itinuring mo ito na kayamanang walang kapantay. So, ang kayamanan mo na taglay ngayon ay hindi mo maihahambing doon sa kayamanan na nahukay mo. Ibig sabihin, yung natuklasan natin na katotohanan na natagpuan natin sa Torah. At yun po ang nagre-represent ng kaharian ng langit. So, hindi mo ito ipagpapalit sa alinmang mga kayamanan sa mundo. Dahil po ito ay kayamanan sa langit. Yan lamang po ang aking pagkaunawa. Kayamanang hindi kumukupas. Wisdom. Okay. Kita po line. Ito. Brother Lyndon. Matthew 13:44. Hello bro. Yeah, idea bro. About Matthew chapter 44, chapter 13, verse 44. Sa
Ano yun bro, yung para sa akin, ano yun? Yun po yung tura po sa akin bro dahil nung hinahanap natin ang katotohanan at na ating na ano po ba, nakita na po ba, pinoprotektahan, bale yung pagtabon ng lupa, pagproprotekta po yun. Tapos, ano yan, bali, bininta yung yaman na yung ang tinutukoy po na yaman na bininta, yun po yung makamundo na yaman at binilikan niya yung yaman sa kaharian kung saan ito po ay tura. Yan lang po bro. Ito yata yung kayamanan ngayon na alam na nila pero itinago ng matagal. Okay, Brother Rex, go ahead. Okay. Okay. Para sa akin, ito ang tumutukoy, ang kaharian ng langit ay katulad ng kayamanang nakabaon sa isang bukid. Ang pinag-uusapan, ito ay para sa akin lamang, ang pinag-uusapan dito na kayamanan, ito ay tungkol sa katotohanan na itinuro ng Misaya. Dahil sa matagal na panahon, ang katotohanan ay nakabaon. Dahil ito ay tinabunan ng mga Pariseo, mga iskriba ng mga maling katuruan. Kaya pagdating ng Misaya, itinaman niya ang Torah sa tamang pagkaunawa, Torah talaga 100%, at nakita at ipinakita sa mga tao. Kaya parang ang mga tao doon ay nakahukay ng isang kayamanan na nakatago. At kailangan itong ibaon bago, dahil ipinakita dito yung mga bagay, yung kayamanan at yung kailangan mong ari-arian na ibinta. Para sa akin, yung ari-arian na tinutukoy dito, ito yung mga katuruan na napamana sa iyo na maling mga katuruan na kailangan mo munang talikuran upang makuha mo ang totoong katotohanan. Kailangan mong balikan yung katotohanan na itunuro ng Misaya. Kaya kung ano ang dahil ang pinag-uusapan dito, ang kausap ng Misaya dito, yung mga apostoles at yung mga masasabi nating mga Hudyo. May pananampalatayang Hudyo. Kaya masasabi nating may dala-dala na silang mga katuruan, ngunit ang mga katuruan ito ay galing sa mga iskriba, mga Pariseo, kaya kailangan nilang balikan kung ano ang nasa katotohanan na itunuro ng Misaya, dahil hindi pwedeng isabay yung katuruan ng Misaya at ang katuruan ng Pariseo. Kaya kailangan kung ibinta yung katuruan ng Pariseo. Yun po ang sa akin. Okay. Okay. Yada. Okay. Nindot. Yada. Kanani ako nasabtan. Hello, Ito yung naunawaan ko sa paliwanag ni Brother Rex. Yung nailibing doon, kayamanan, wisdom po yun. At nahukay. At ang nakahukay ang Misaya. Yun ang sa'yo. Nakahukay ang Misaya. At tinabunan muli. Tumisimbolo sa kanyang pagkamatay. Hindi. Pagtabon, bali yung pag-keep nimo. Sa akin ito, yung nailibing siya, yung nilibing na hukay tapos tinabunan muli. Kasi ang naghukay siya rin eh. Si Misaya, siya din yung karunungan. Itinuwid na niya bro. Ulitin ko ha. Ang nailibing sa matagal na panahon ay ang karunungan, which is Torah. Wisdom. Yun po ang sabi ni King Solomon kanina. At ang nakahukay nito, isang tao. Si Misaya. At
Umalis siya at ibininta niya yung lahat ng kanyang kayamanan. Bininta niya lahat ng kayamanan. Iniwan niya lahat ng pagkasya upang bilhin niya ang bukid na yon. At ang bukid na yon na nalibingan doon sa Torah, ang bukid sumisimbolo sa daigdig, sanlibutan. At doon nailibing ang Torah. At inilibing man niya uli. Siya yon, nilibing uli. Nung nailibing siya, nung nag-resurrect na siya, napasa kanya na. At ang sabi ng Elohim, kung hindi ko na natandaan ang tamang verse sa Psalms, ang lahat ng bagay dito sa mundo ay magiging, ano ba yun? Panulundon sa Misaya ba? Ano ba tawag na? Pamana sa Misaya dahil siya yung habikurim, siya yung first fruit, siya yung firstborn. Yun po ang sa akin. Hindi man malinaw, ngunit pagkaka-deliver, ngunit yun po ang sa akin. Kaya humingi po ako ng iba't ibang idea at yung kay Brother Rex, lalim din. At Solomon, mga lalim. Pero yun ang sa akin, yung Torah, karunungan, nalibing sa matagal na panahon, si Misaya yung tao, nagkatawang tao, tapos nahukay niya, umalis siya, ibininta niya yung lahat, nagpakababa siya sa, ano talaga, ano tawag? Nagpakumbaba siya, tapos, ang pagpakumbaba niya, yun ang pagbinta niya sa kanyang mga ari-arian bilang siya ay sons of Elohim, heavenly being, at yung lahat ng kayamanan niya, yung pagka siya ay namatay man siya, yun yung pagkabinta niya at nabili niya ang buong bukirin. At yun ay magiging sa kanya na. Dahil sa kanyang pagpakamatay, ang buong sanlibutan at ang mga tao ay ito na po yung mana ni Misaya. Hanapin ko yung verse na yan, nasa Psalms yan. Maiyan na ning kalibutan na ba? Pinaagi sa iyang pagbaligya, sa iyang tibuok nga, sa iyang tibuok na katigayunan, siyang buong kayamanan, which is yung buong pagkasya, bininta niya upang bilhin ang bukirin. Ang bukirin po tumutukoy sa mundo. Binili niya ulit, tinubos niya dahil ito ay napunta at pinagharian ng dyablo, ng kasamaan. Dahil nga nalibing yung Torah, yung karunungan. Ang lalim pero sige lang, next rotate natin. Mas mano pa yan. Okay po ba? May idea iba? Po. Kuha na bro, kuha na. Claire bro. Sis Joan. Hilom-hilom Sis Joan. Klaro Idea. Ano pa Tama dito? po yun sa iyo po. Gina-refer yun sa kay King Yahawashi. Sa akin naman po, para may pilian tayo. Pero tama po yun sa iyo. Itong treasure na to, ito ay refer sa akin ha. Itong treasure ay represent kay Messiah Yahawashi. Na Torah. Siya yun. tinago, Torah. He's the way, the truth, the life. Na itinago talaga. And then, nang nakita na natin at nalaman ang katotohanan na siya pala yung truth and life and way, binayaan, kumbaga, inabando natin lahat ang ating nag-gather ng mga katuruan dito na galing sa mga ex-Chan World, mga ganun, yung tinanggap natin. Na inakala mong yun ang buong kayamanan mo dati. Oh, yes. Kasi sa akin part, parang pag nalaman ko talaga na ginabigyan ng priority. Gina-treasure ko talaga ang Messiah. Sa feeling ko na yun na talaga ang truth, ang way
sa pamaraan na itinuro sa akin. Pero nang nalaman ko pala na iba yun, so tinalikuran ng mga tao para doon sa treasure na yun ang totoo, yung way, yung truth and life, which is Messiah for me. But sa yung mga, pero kanina sa iyo, yun ang tama talaga kasi tama yun. Treasure tayo sa harapan ng Aba. Nga precious tayo. So, tayo binili talaga ni Aba. Tama po yun sa iyo. Pero sa akin naman, nag-refer to sa akin. Kasi ako, pag nalaman ko, si Messiah talaga yung treasure sa buhay ko eh. Noon pa man. Kaya kung saan gusto ko talaga mapuno, ma-feel sang kung ano talaga ang creator. I want to know more about him. So kung nangalaman ko siya, nakilala ko siya, at lalo na ngayon, ito na nalaman ko talaga yung na depekto pala yung nakain ko. So, yun. Kumbaga iniwan ko na yung mga turo na yun. At ito na talaga yung pinahalagaan ko, ito treasure na talaga. Ito na talaga yung pinaka mamahaling bagay sa akin na nahukay ko ngayon, ay binili ko na ngayon. Kumbaga gusto kong ariin ko siya. Yun lang po. Okay. Amen. Okay, next verse, 45. 45. Ang kaharian ng langit ay katulad din ng isang negosyante na naghahanap ng mga mamahaling perlas. Nang makakita siya ng isang perlas na napakahalaga, umuwi siya at ipinagbili ang lahat ng kanyang ari-arian at binili ang perlas na iyon. Ito yung fit ng explanation ni Sis Jo para sa akin. Ang perlas. At dito po nag-fit. Dito po nag-fit. Yung perlas. Verse 45, nag-fit po dito na kung saan tayo, kaya sabi ko sa inyo nung sa Day of Yom Kippur, na kung ikaw ay negosyante, kung sa paglilingkod, o sa natin sa paglilingkod nga, ay ang puhunan natin piso, ang ganansya natin 1 million. Kaya naghahanap siya ng mga perlas. At nung nakita niya yung isang perlas, umuwi siya at ipinagbenta yung lahat ng kayamanan niya at binalikan niya at binili yung perlas. Which is yun po, iniwan na natin yung ating karunungan or inaakala natin yun ang tama at yun ang ating kayamanan sa ating pananampalataya at lumipat tayo siya dito sa napakagandang perlas na ating hinahanap. Okay, tuloy. 47. Ang kaharian ng langit ay katulad din ng isang malaking lambat na inihagis sa lawa at nakahuli ng sari-saring isda. Nang mapuno ang lambat, hinila ito sa pangpang. Naupo ang mga tao habang tinitipon nila sa sisidlan ang mabubuting isda at itinatapo naman ang mga isdang hindi mapapakinabangan. Gayon din ang mangyayari sa katapusan ng daigdig. Darating ang mga anghel, ihihiwalay ang masama sa mga matuwid at ihahagis ang masasama sa naglalagablab na apoy. Doon mananangis sila at magngangalit ang kanilang mga ngipin. Okay. Siguro sa taglay ninyong katalasan sa pag-iisip ngayon, alam niyo na yon, hindi na kailangang ipaliwanag. Ang tanong ko lang ay kasi sumisimbolo po yung mga taong umuupo doon sa pangpang at sinegregate yung mga isda, yung mabubuti na mga isda at yung mga masasama. So ngayon, ang tanong, yun mga anghel, yun ang nagsegregate. Ano ang gamit ng anghel sa pagsegregate? Torah. Siyempre dyan, Judgment yan, day, Torah po. opo. Yun talaga yung decree, yung law. Torah is Ang life. hatol talaga yung law sa'yo. Tuloy tayo, mga matatalino to. Wala tayong lusot nito. Okay. Sa verse 51,
Nauunawaan na ba ninyo ang lahat ng ito? Tanong ni Misaya Yahawashai. Opo, sagot nila. At sinabi niya sa kanila, kaya nga ang bawat tagapagturo ng kautusan na kumikilala sa kaharian ng langit ay katulad ng isang pinuno ng sambayanan na naglalabas ng mga bagay na bago at luma mula sa kanyang taguan ng kayamanan. Busa miingon siya, tungod niini ang tanang magtutudlo sa balaod nga nahimong tinun-an ilalom sa paghari sa Elohim sama sa usa ka tagbalay nga nagpagawas og bag-o og karaan yang mga kabtangan gikan sa tipiganan. Wisdom po to. Ang isang mga ngaral o Torah teacher, katulad ng pag siya'y nangangaral, nagpapalabas siya ng mga bagay na naggaling sa kanyang kaalaman o bigay sa kanya ng Elohim kasi Torah yung ano niya, siya ay Torah teacher. Papalabas siya ng bago at luma. At ito'y makikita ng mga nakikinig na napagtagpi niya o napagdugtong niya yung nakaraan at ang hinaharap. Best example, Apostol Pablo. Apostol Pablo kasi may nakikita ko sa sulat ni Apostol Pablo sa Book of Acts, sabi niya, sinisikap niyang ipaunawa sa mga tao ang Misaya, ang katotohanan tungkol sa Misaya gamit ang kasulatan, gamit ang Old Testament. Kaya Okay. Sa verse 53. Umalis si Misaya Yahawashai mula roon. Matapos niyang isalaysay ang mga talinhagang ito, umuwi siya sa kanyang bayan at nagturo sa kanilang sinagoga. Nagtaka ang mga nakarinig sa kanya, kaya't kanilang itinanong, saan kumuha ng ganyang karunungan ang taong iyan? Paano siya nakagagawa ng mga himala? Hindi ba siya ay anak ng isang karpentero? Hindi ba si Maria ang kanyang ina at sina Santiago, Jose, Simon at Judas ang kanyang mga kapatid? At taga rito rin ang kanyang mga kapatid na babae, di ba? Saan kaya niya natutunan ang lahat ng iyan? okay. At siya ay hindi nila pinaniniwalaan. Okay. Ngayon, sa grabing karunungan na binibitiwan o sa pinapangaral ng Misaya, halos na-miss lang lahat ng tao. Na-miss talaga. Ngayon, background check. Background check. Sino ba ito si ano? Uy, manginhasay man eh. Mamaya basay man eh. Ni grado na Hindi grado ng bataan. Nagtsamba-tsambara ng iya. Anak ng karpentero. Anak ng Birto di ay. Singan, papa mo no? Arnold di papa mo no? Anak ning Arnold katong bugoy-bugoy. Kinsa man ning anak ning Bertong Siliste. Tinuna na ba na Roy? Ani Roiche? Di ba pastor man sang amahan ani, so sasabihin din ng mga tao pag i-background check ang i-background ang check ninyo ako, ang mangyayari, tingnan niyo papa ko, kapatid ko tingnan. Oy, Agbong. background. Hindi to papasa kasi mga kapatid, mga pastora, mga tiyuhin, mga pastor, tatay pastor. So ibig sabihin ang karunungan nito ay nag-uugat sa Babylonian. Kaya wala yan. Wala yan. Ganun ang mangyayari. Kaya kung tayo nga ay nakadugtong sa katuruan ng Misaya, mahirap papaniwalaan ng mga tao pag nag-background check na. Sa grado, wala talagang grados. Manginhasay Regis Bohol. Walang titulo. Walang title. Wala titulo. So, sa ngayon mga kapatid, ang sa atin kung ano yung maihatid natin ayon sa mababang kaalaman na ordinary ba? Yun lang sa atin. Kasi yung ordinaryong kaalaman ngayon nagiging hindi ordinary dahil sa ginawa nilang mahirap unawain ng Biblia. Kaya't yung ordinary
pag narinig nila, parang hindi ordinary. Oo. Yung totoo, ordinary lang talaga yan. Yan talaga natural. na- Natural na talaga yan. Tama po. Inyo. Kaya't sinabi ni Misaya Yahushai sa kanila, ang isang propeta'y iginagalang kahit saan, maliban sa kanyang sariling bayan at sariling sambayan. Yay. At dahil ayaw nilang maniwala kay Misaya, hindi siya roon gumawa ng maraming himala. Mm. Amen. Pansin mo, wala tayong membro dito, taga rito. Wala. So, ang nasabi, ang propeta, problema punta propeta. Alam mo, di na propeta ha. Okay lang yan. Nasabi, They will ang judge propeta, hindi pinaniniwalaan sa kanyang mismong bayan, kanyang barangay. Mm-mm. Makatuwid, mas pinaniwalaan pa siya sa ibang mga lugar. O, kahit sa ang lugar, marami naniniwala sa atin. Pwede. Okay. Sa Amerika, mayroon. Sa Canada, mayroon. Sa Malaysia, mayroon. Sa Panay, sa Luzon. Marami. Pero dito, wala. Kay isa. Kasi they will judge you for who you are before katinawag. Ganun kaya hindi ka nila wini-welcome sa sarili mong bayan. Lalong-lalo na doon sa amin. Nalaman nila na yung mga kaibigan ng papa ko, mga pastor, sabi, ano ba yan tinatayo ni bro? Tating kasi yung pangalan ko sa amin. Oh. Ang tinatayo ni Tating na pagtulunan, katuruan. Walang ano yan. Kung tunglor ko na abuton ba? Anong ubuski ba? Ang tanaw kay lisod man. Kanang watay kagarantiya ba nga nung katugkatas kamaturan. Lisod kay pamatud-an ba? Mahirap po kumbinsihin ang tao, lalo-lalo na ang titingnan nila yung ating background. Mm-mm. Kaya dito po nagtatapos ang ating chapter 13 at nawa po ay nakakatulong po ito sa atin at na-exercise po ang ating mga pag-iisip ngayon patungkol sa pag-unawa sa mga talinghaga. Talinghaga. Ang Tagalog? Talinghaga. Talinghaga, mga talinghagang salita ng ating Misaya na iniwan dito para makatulong sa atin. Kaya salamat po ng marami at magandang gabi sa ating lahat. At closing prayer muna tayo para kwento-kwentuhan. Okay po. Mapagpalang Ama, Aba Yahwa, lubos po kaming nagpapasalamat sa gabi na ito. Salamat po, Aba, sa aming natutunan kung saan ang iyong mga salita ay tunay at katotohanan. Salamat po, Aba, at nawa po ang aming natutunan ay ma-apply namin sa aming mga buhay. At ito ay maging guide po namin sa pamumuhay namin sa araw-araw. Sana po ito ay matanim sa aming mga kaisipan at puso upang aming itong ma-apply sa aming buhay. At nawa po, Aba, sa mga susunod na araw, ikaw po ay mangunguna sa amin sa pamamagitan ng banal mong Espiritu. At ikaw na po ang bahala sa amin. Ang lahat ng ito ay aming pinapasalamatan at dyan lang sa iyong pangalan, na pangalan na ibinigay sa iyong bugtong anak, aming hari, Bishim Yahushai. Amen. Amen. Okay, Amen. magandang gabi.